Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang negosyanteng nagpatunay na ang tagumpay ay maaring magsimula sa isang simpleng hilig at lumago sa pamamagitan ng sipag, diskarte at malalim na pag-unawa sa digital na mundo. Mula sa isang batang nagbenta ng merienda sa edad ng 8 years old hanggang sa pagtuklas ng video editing gamit ang second-hand na computer sa edad na 12 years old. Wow! Isa siyang patunay na ang maliit na simula ay maaring humantong sa malaking tagumpay. Siya ang utak at puso sa likod ng CB Media, isang creative collective na nakatulong sa mga brand at content creators na makamit ang mahigit 2 billion organic views at higit sa $1 million na kita gamit ang kapangyarihan ng organic content at strategic storytelling ng hindi umaasa sa paid advertising. Higit pa po dito, siya ay isang mentor na nagbubukas ng pagkakataon para sa mga Pilipino upang kumita sa international na sahod sa pamamagitan ng freelancing at digital skills. Tumutulong po siya sa pagbuo ng mga bagong henerasyon ng mga virtual independent contractors sa ating bansa. Isang content creator, brand strategist at negosyanteng may malasakit sa pag-angat ng kabuhayan ng kanyang kapwa Pilipino. Walang iba kundi si Carl Louis Vicente, founder at creative director ng CB Media. Sir Carl, welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Thank you very much po, Yusek Gani, sa pag-imbita sa Kabuhayan at Negosyo. Oo, at ikaw ay sikat, napakagaling mo dito sa digital content creation. Pero bago yan, pag-usapan natin yung expertise mo, yung galing mo dyan sa bagay na yan, Sir Carl. Baka naman pwedeng ikwento mo ang buhay mo sa mga viewers natin dito sa Kabuhayan at Negosyo. Sino ba si Carl Vicente? Po, thank you very much po, Yusek Gani. Nagsimula po ako nung 8 years old po, basically. Nagtitinda po, naglalako ng mga merienda. Specifically po, karyoka, nung bata ako. Yung mga bilig-bilig yes, po. Okay. And, so at 8 years old, po, batang-bata pa po. And it was a force, not totally force, pero wala po kasi akong rich family. So basically, I was raised by a single mother. I never met my father ever since. So that time, more on survival po siya. So, pinaglalako po ng mother ko ng merienda. Siya po nagluluto, ako naman po nagbebenta. So, I think isa po yun sa nakatulong sa akin, yung pagbebenta ko at early age. But during that time, para lang po ako naglalaro kasi bata pa lang po ako. At every ubus ko ng benta sa karyoka, nakakatanggap po ako ng 5 piso, 10 piso, na ginagamit ko naman po pang computer, pang laro sa online games. So, doon po ako nag-start early on. And before po ako ipanganak pa, my family is well-off po kahit papano. But nung panganak na po sa mundong ibabaw, that's the time na nagkanda leche-leche na po ang pamilya, nagbebenta na ng lupa. So, I never experienced yung rich life or well-off na buhay to the point na minsan nakakalungkot kasi when I was at high school, napag-uusapan po sa inuman ng mga tito ko, ng mga uncle ko, tita ko, na dati, wala pang Jordan 1 sa Pilipinas, meron na tayo. Punong-puno lagi yung ref natin. So, yung paulit-ulit kong naririnig sa mga inuman, sa mga okasyon na dati, is gusto kong gawin ngayon. Kumbaga, ayun po yung ginawa kong inspirasyon para kahit papano umunlad po yung buhay namin ng pamilya ko. So, doon po ako nag-start at doon din po ako nagkaroon ng inspirasyon para magpursige sa buhay.
ikaw ba ay, ikaw ay taga Laguna, di ba, Ah, Carl? sa Oo. Binyan po. So, doon ka rin ba nag-aral ng primary, secondary at college, Carl? Opo, sa Kabuyaw po, elementary. Pero at elementary rin po, lumipat po ako sa Binyan din po when I was grade 3. Kasi ayun nga po, nagkakahirap-hirap na yung family. So nakitira po kami sa tita ko during that time na medyo okay yung buhay nila para maayos yung bahay. And kahit papano, tumutulong kami po unti-unti sa negosyo ng tita ko at the same time sa mga gawaing bahay para at least makatira kami ng libre sa pagkain. So, laking pasasalamat ko rin po dyan sa tita ko na si Annalisa Enriga. So, ayun po yung na nag-start din po ako dun mag-aral sa Binyan. Tapos doon na rin po nag-start yung high school, senior high up until college po. So, ikaw ay nakapag-college naman, Carl. Opo. But unfortunately po, first year lang po yung natapos ko, mainly because yung during college, around COVID na po yun. And ako na po yung nagpapaaral sa sarili ko during that time kasi dyan na po ako nagsisimulang mag-take ng mga projects for video editing. So, nauubos po yung oras ko to the point na ang hirap na pagsabayin. Pero during first year, mataas po yung grade ko. Parang my general average was 1.25. It's just that so happen na hindi na po kinaya ng oras ko at the same time, syempre ng mother ko para i-push yung pag-aaral ko. Kaya mas better na mag-focus ako during that time sa work naman po. Paano mo ba, Carl, natuklasan ang video editing? Sino ba ang nagturo sa'yo? At ito ba nung binigyan ka ng second-hand computer sa edad na 12 years old, ay paano mo ito natutunan? Natuto po ako sa mga school projects po at the start. So, sa Lakeshore Educational Institution, dun po yung pinaka naging high school ko. And yung mga projects lang po ng mga teachers, kasi ako po, ayoko po yung masyadong naggagawa ng mga report, ganyan. So ako na lang po yung nag-e-edit, nag-volunteer na. Ako na lang mag-edit ng presentation, ng ganito, ng ganyan. Since ayun po yung strengths ko during that time, dun po siya na-develop. Up until there was a time po na tandaan ko lang dahil sinabi lang sa akin ng kaibigan ko before na merong short film festival po kasi yung school namin before. And during that time, wala po akong equipment pa nun. So, ang ginawa ko po is, para mayroon akong gamitin para sa section namin na panggawa ng short film, is nanghiram po ako sa ibang section. Pero, nangyari po yon kasi kaklase po ako na nagtanong sa akin galing sa ibang section na baka pwedeng pa-edit ng short film namin. Wala kasi kaming editor or maggagawa ng video editing. So ako po pumayag, pero sa isang kondisyon, hindi po ako nagbabayad pero nanghiram po ako ng laptop kasi sabi ko, wala po akong laptop noon that time na pang-edit ng video. So pinahiram niya po ako in return ng pag-edit ng video nila. Kaso nagselos naman po yung ibang kong mga tropa sa ibang section. So nagtanong din po sila, but sadly, meron na po akong laptop. So ang ginawa ko, magbabayad na lang po sila sa akin ng 500, so gano'n. So siningil mo na? Ako, siningil ko na po kasi may laptop na po. Kumbaga, hindi ko na po kailangan ng maraming laptop. And sa sobrang dami rin pong nag-G or parang nag-agree sa ganong klaseng agreement nung high school pa ako, ay kinausap ko po yung ibang kaklase ko na medyo maalam sa editing at tinuruan ko po sila kung paano namin magagawa yung mga iba't ibang short film kasi ang dami po talagang tropa ko na nag-inquire dun sa video editing na yon. Tapos dun na po nag-start, I guess, yung natuklasan ko po na pwede po palang pagkakitaan yung mga ginagawa ko na libre dati. So, ibig sabihin, high school ka pa lang ay pinagkakakitaan mo na itong editing na naging passion mo. Opo, totoo po. So, ano yung naramdaman mo nung nakita mo na may kakayahan ka at kaya mong kumita dito sa video editing, na isip mo ba na ito, gusto kong gawing hanap buhay ito, Carl? Actually, sa una po, parang naging banding po siya ng mga tropa ko po eh. So, nandiyan po si Joe Marie, si Kyle, kami po yung nagtulong-tulong para maagawa yung mga edit ng video. Ang nasisiyahan lang po kami tuwing may naggagawa kaming isang bagay na nasa isip lang po namin. So, example, may mga short film po kami na nai-imagine na ganito dapat yung edit, ganito dapat yung animation. So,
natutuwa po kami pagka napoproduce namin siya ng maayos at nagugustuhan ng mga naging client namin during that time. And in terms of money naman po, I can say hindi po ako super attached during that time sa pera. Kasi at the time, parang isang short film po, 500 lang po yung singil namin, which is sobrang baba po Pero talaga. kahit pa paano, at Meron high po. school level, di ba, ay medyo natutukan ng nagiging enterprising ka na. Exactly po. And at the same time, magkano lang din po yung baon ko nun. So para sa akin, dati malaki na po siya. Pero kung i-compare po siya sa industry standard, maliit po siya. Pero in a way na natasayahan po ako kahit na hindi ganun kalakihan yung rate ko during that time. And ang importante po talaga sa akin is yung continuous na learning sa craft ko, and at the same time yung makakilala rin ng mga iba't ibang tao sa pagtatrabaho ko po. So, paano ka talaga napunta dito sa video editing, freelancing, at sa mga platform na tulad ng Upwork? So, kailan ka talaga napunta dyan na ikaw ay kumikita na ng malaki? Yan po. So, una po nun is nag-scale po ako ng mga client ko sa local. So, una po is isa lang yung ine-edit kong content creator. That time, binabayaran niya ako, if I'm not mistaken, nasa 10,000 per Pesos. month. Opo, per month po siya. Isang client yon. Opo, pero local client po siya. So, local content creator. Doon po Kasi nag-start. may local ka, international client. Opo. So, that time, tinesting. Anong year ito, Carl? Around pandemic po, nasa year 2021 po siya. Okay, okay. So, during that time, na-realize ko po na may time pa ako. So, why not maghanap ako ng ibang local clients. So, nag-add po ako up to the point na naging 30,000 na yung kinikita ko per month. Na Sa isang client lang yon. basically, total of 3 to 4 clients na po siya. So, iba't ibang mga klase ng edits, may mga vlogs, may mga short form or reels. So, ayun, doon po ako nag-start. Now, during that time, ang iniisip ko po, nag-i-school pa po kasi ako noon eh. So, napagsasabay ko po yung 4 clients sa school ko. Then, doon na rin po ako nag-made ng decision na hindi na po talaga kaya ng oras ko during that time. So, nag-decide po ako na to stop my college for the meantime and to focus more on finding more clients. Kasi naisip ko po na if I can find more 3 to 4 clients, in addition, mga nasa 60,000 na po yung kikitain ko. Sabi ko, So, ano ka pa noon? Parang first year college ka pa lang noon. Opo, first year, upcoming second year po. So, basically, na-realize ko rin po noon during that time na 8 client, kung ganun, ta 60,000 yung kinikita ko, parang hindi ko ata kakayanin, mauubos o mababurnout ako. So, naghanap po ako ng alternative way, and doon ko po natuklasan yung international client. Doon naman po sa program ng MSB or Multi-Servicing Business na online course po siya. So, doon ko po siya nakita and napanood. At doon ko po natutunan na may international client po pala. So, yung mga ginagawa ko sa local client, pwede ko po siyang gawin sa international client. At ang difference lang po is yung binibigay sa akin na bayad. So, imbis na peso, dollars po yung ibibigay sa akin. At malaki siguro, malaki Opo. ang diferensya, no? Sobrang laki po. Sa isang international client ba, Carl, magkano ang binabayad nila sa'yo? Siguro sa isa po, yung sasabihin na nating low ball or mababa is 40,000 per month. Then, Pesos yun, no? opo, pesos na po siya. So, ang Compare doon sa 10,000, ano? Opo, na per month na isang client. So, during that time, doon po ako naka-experience ng mas onti lang na client pero mas malaki po yung na-earn. So, doon ko rin po na-experience na pwede palang kumita ng dollars kahit nasa Pilipinas ka lang. Kasi yung mother ko po before, nung grade 6 ako, around that, is OFW po siya sa UAE. OFW, Opo, okay. kasi wala pong choice, so kailangan i-push po yung pag-aaral ko. Pero hindi naman po siya super tumagal. Umuwi po siya nung mga grade 7 po ako. Sa hirap din po, sa mahiwalay sa pamilya. At doon ko po na-realize yung power ng digital servicing. Kasi kahit papano po is nandito ka sa Pilipinas, kasama mo pa rin ang pamilya mo, pero yung kita mo parang pangsiman or pang-abroad kasi dollars or UK or international yung currency na binabayad sa'yo. So, ano yung pakiramdam mo nung nagkakaroon ka na ng mga international client? Ilan ba yung naging international client mo at the age of 17? At the age of 17, I think yung una pong
To be honest po, yung first 3 client ko po, I can say nag-fail po siya. And gusto ko rin po siyang i-share sa programa para matuto rin po sila sa mga failures na kinaharap ko rin po. So unang naging client ko po is nag-fail po siya kasi po sa quality ng gawa. So nung nag-start po ako, ang deal po noon is 26K per month during that time. So tuntuwa na po ako noon kasi dati 10K per client lang. So ang nangyari po is kalahating buwan pa lang, hindi na agad na tuloy kasi hindi nagustuhan yung edit or yung quality na binigay ko. So nanghinayang po ako that time. So hindi po siya nagtuloy. Hindi natuloy. Nag-fail po siya. Second naman po is hindi rin po nagtuloy. So that was nag-negotiate ko na po siya sa international agency. And basically 96,000 po yung naging sahod ko dapat during that time. Monthly din yun. Opo, Isang, monthly sa na- isang client. Isang client po siya and agency owner po siya sa ibang bansa. Kaso ang naging problem naman po doon, pagka join ko, pagkatapos ko ng onboarding, yung client na dapat hahawakan ko sa kanila, since agency po sila, mayroon po silang mga iba't ibang client, yung client na hahawakan ko po, umalis po sa kanila. So wala pong sense para ipagpatuloy nila ako sa company nila. So hindi rin po nag-pursue, so nang hinayang rin po ako. Pero pinanatili ko po yung pagiging positive sa lahat ng bagay. Inisip ko po siya na posible pa rin. So, nagtuloy po ako. Yung pangatlong client ko naman po, na deal ko naman po siya. Basically, content creator po siya abroad. Then, ang rate naman po is 85 to 86,000 per month naman po siya. And then, nag-send naman po sa PayPal during that time, PayPal pa. Kaso na-hold po yung pera sa PayPal pag bago yung account, tapos pagka ang laki agad ng pera na pumasok. So, na-hold for the first month yung around more or less 80K. Then second month, wala pa rin, hindi ko pa rin ma-withdraw. Pero kita ko po sa account na may pera po ako, kaya tuwan-tuwa po ako. Pero nung mga third month naman po, ayun po, anong tawag dito? Binalik niya po yung pera. Kumbaga, kinuha niya ulit yung pera. And hindi ko din ma-explain, hindi ko po siya ma-report sa PayPal or basically dun sa platform na makuha ko ulit. So parang na-scam po ako during that time. And dun po talaga nag-breakout ng malala yung mga tigyawat ko, na-stress po ako. Kasi nagsisimula pa lang po ako hindi na ako pinagpapatuloy. Pero yung fourth client ko naman po, eto na yung naging successful. So dahil sa kakulitan ko po at tiyaga, naging successful na po yung pang-apat ko na client na international agency rin po, which is E8 Production LLC. And nag-start po ako sa nila as their video editor hanggang sa ako na po yung nagmamanage ng iba't ibang editors po nila during that time. So, ayun naman po yung masasabi kong isa sa mga naging stepping stone ko sa success ko po. Alam mo, itong ginagawa mo, Carl, hindi talaga ito madali. At Apo. ano ba ang mga sa tingin mong diskarte mo para ikaw ay mapansin sa global market? Number 1 po sa akin ay kailangan pong maramdaman ng kausap nyo na willing po kayong magbigay ng tulong or ng value sa kanila. Kasi marami pong mga sumusubok sa global na ang gusto lang po nila ay kumita, which is hindi naman po mali. Kumbaga, ang gusto ko pong iparating na imbis na mag-focus sila sa kita, sa matitake nila, mag-focus sila sa give. Kasi I always remember yung sinabi ng isa kong mentor na si Don Soriano na the biggest givers are the biggest winners in life. You cannot lose giving other people. So, ayun po yung ginagawa ko. Minsan po nagbibigay ako ng mga trial edit, if Ano survey. yan, libre na yun pag Opo. trial edit. At the same time po, if video edit yung kailangan nila sa akin at ayun yung napag-agreehan namin, nagbibigay rin po ako ng graphic designing, ng social media managing. Kumbaga, nagbibigay po ako ng ibang libreng serbisyo para makita po nila na sincere po ako na tulungan yung negosyo nila. Kasi naniniwala po ako na once na matulungan mo ang isang tao o isang negosyo, kasama ka na rin sa pag-unlad nun. Hindi man sa pera, pero maaaring sa knowledge or sa kaalaman. So, ayun naman po yung take ko lagi when it comes to that kind of question po. Carl, paano mo ba talaga nabuo ang CB Media mula sa iyong personal na freelance journey? Pero bago mo sagutin yan, mag-break tayo muna, Carl. Ang dami na natin na pag-usapan. Wag po kayo alis, mga kanegosyo, mga kasosyo. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo.
Nandito pa rin po kami ni Carl sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Carl, tinanong kita kung paano mo nabuo ang CB Media mula sa iyong personal na freelance journey dito sa industry mo. Opo. During that time po, nasa Pampanga na po ako noon. Sa local client pa lang po yun, marami na pong nag-i-inquire during that time. And dumating po sa point na, yun nga po, naging more than one yung local client ko. And medyo nahihirapan po akong i-take yung mga... Ano yung kumuha ka ng mga staff or mga employee mo or hindi muna? Hindi po mga kakilala lang din po. So ikaw lang talaga yung one-man army ka nung... Opo, nung time po na yon. Tapos, nung medyo nahirapan na po ako, sabi ko po, hindi po siya pang long term. Doon ko na po kinontak yung mga kakilala ko na baka willing kang i-take yung gantong project kasi hindi ko na kaya. So, at the same time, isa to sa mga pwedeng magbigay sa'yo ng opportunity kasi pag nagustuhan niya yung gawa mo, pwedeng magpatuloy siya. So, doon na po nabuo yung, I think, una po, mga 3 tao, 4 na tao lang yung mga kasama ko during that time na nagtutulungan po kami para makakuha ng client at the same time, para rin po ma-edit yung mga pinapa-edit ng client or mga pinapagawa ng client sa amin locally. But nung nag-international na po, dyan na po pumasok na hindi lang po video editing, pati mga social media managing, graphic designing. So lumawak na po yung mga serbisyo na ino-offer namin sa international client. And doon na rin po mas lumawak. So hindi lang po yung mga kaibigan ko, mga kaibigan ng kaibigan ko rin po, hanggang sa umabot sa point na kahit hindi ko po kakilala, basta willing silang matuto, willing silang maging part ng binubuo ko na community or I can say brotherhood po kasi nagtutulungan po talaga kami sa team. So, doon na po nag-start na lumago po siya. Nagtitrain ka rin ng mga trainer, no? Opo. So, bakit mo pinili ang collaborative network model kaysa sa yung kagisnan na natin yung traditional na agency? I think in that way po, mas nananalo po ang lahat. At the same time po, mas nagkakaroon din po ng collaborative in terms of ideas, kung ano yung mga effective, ano yung mga dapat gawin, ano yung mga nagwo-work sa video editing, sa pagkuha ng client, sa pag-build out ng resume. In that way, hindi po tataguan ng mga informasyon, kundi mas nagtutulungan po yung bawat isa kasi collaborative po siya na network. Hindi po siya yung parang isa lang yung nagmamay-ari or isa lang yung nagpapatakbo sa isang specific na negosyo. Paano niyo napapanatili ang quality ng mga output ng team niyo sa mga ginagawa ninyo, Carl? So first po is always communicate po yung mga instruction na need sa client. And at the same time, yung expectation po nila para ma-make sure po ng isang freelancer or ng isang service provider na hindi niya po minimit lang yung expectation, kundi dapat i-exceed niya pa yung expectation na kailangan ng kliyente. Kagaya po nung nabanggit ko kanina, minsan po nagpo-provide po kami if may example, may reels po na pinapa-edit sa amin, binibigyan po namin ng libreng graphics or libreng YouTube edit. So iba't ibang klaseng way po to tell the client indirectly na we want to help them and we value their time, their efforts to work with us po. Ano ba ang pinakamalaking challenge sa pagpapalago ng CB Media? Alam mo, very tough ang competition at ano ba ang pinakamalaking naging challenge sa inyo, Carl? I think mostly sa sistema po talaga. So mga projects sa pagdami ng mga deliverables sa mga task is nahihirapan po kami during that time i-manage yung mga task and output. And I can say ako po gusto rin po i-share yung naging effective sa amin na project management tool sa mga videos, mga reels, sa pag-schedule, and also sa mga ideas, content briefs, sa pag-organize ng lahat. Na kagamit po kami ng Google Sheet at iba't ibang platform
Pero ang nag-work po sa amin is yung platform na ClickUp, no? So ayun po yung isa sa mga tulong sa amin para kahit papaano maayos yung sistema na meron kami sa team at pag-utilize din po ng AI para din po sa aming mga pinoprovide na serbisyo. Itong naabot mo na 2 billion organic views ay napaka matindi talaga ito, no? Ano ba yung naging strategy mo rito? Paano nyo naabot ang 2 billion na organic views? Organic to, ah? Opo, organic po. Hindi po kami nag-a-ads, no? Even now, most of our videos po is hindi sa ads, kundi pinopost lang po sa social media. Dalawang reason lang po siya kung bakit nakikinig at nanonood ang tao sa internet. It's either they want to be educated or they want to be entertained. So, ako po, personally, ayun po, is either gusto kong matuto or gusto kong ma-entertain sa kung ano man napapanood ko sa social media. So, whenever I'm doing contents po or I'm editing contents, I always make sure na mix of both. Na-entertain ka na at the same time, na-educate ka pa. Natututo ka. Opo, exactly po. Kasi ang mahirap po, pag na-entertain ka lang, hindi po sila nagfa-follow sa page ng isang creator or ng isang social media account. Kasi na-entertain lang po sila, wala po silang natutunan. Pero pagka na-entertain na po sila at natuto rin at the same time, in that way, mas magfa-follow po sila kasi alam nila na may Interesado sila. exactly, may matututunan po sila in the future. Ano ba ang masasabi mo, Carl, na pinakamalaking misconception ng mga tao sa mga viral content? Sa akin po, ang pinakamalaking misconception ay pag malaki ang views, malaki rin nakita. Which is hindi po totoo. Meron pong mga views na 1,000 lang, 2,000, pero grabe po ang kita. Kasi meron pong strategic marketing and funnel na ginagawa doon sa specific video para kumita po siya. Meron naman pong views na grabe, ilang million views pero napakaliit na kita. So ayun po yung nakikita kong misconception or maling tingin ng tao pag nakikita nila yung mga viral content sa internet. Ano ba ang pinakamalaking sa tingin mo yung pagkakamali maybe or naging challenge sa'yo na nagawa mo dito sa content creation na nagawa mo? I think may mga, sa personal content ko po, may mga times na naging arrogant po ako siguro nung mga mas bata-bata pa ako. Yung younger Opo, na hindi ko naisip yung mafe-feel ng ibang tao pag may mga sinabi akong certain na salita. So, I think important po yun sa lahat ng mga aspiring or current content creator ngayon na hindi lang sila mag-base sa sarili nilang paniniwala, kundi magbase rin sila sa mga taong maaapektuhan ng mga masasabi nila sa internet. Although, lahat naman po, I can say ng mga sinabi ko ay based on my knowledge, based on my experience, at wala naman po akong pinagsisisihan. Pero, ayun po yung isang bagay na ini-improve ko time to time and making sure na all of the contents that I'm producing, not just for my personal contents, but also to my clients na align siya and well-informed siya. Alam mo sa internet, no? Ito sa ginagawa ninyo, maraming mga stress dyan, pressure. Ikaw ba, paano mo hinahandle yan, Carl? Yung mga pressure at saka bilang isang leader ng CV, itong grupo mo? Basically po, marami na po nagtanong sa akin yan, paano ko na-handle, paano ko nag-persevere sa mga bagay na about dyan. Sa akin naman po, unang-una po, yung pagpapalaki sa akin ng parents ko, I think having a tough childhood, tough and at the same time enjoyable childhood, ayun yung nag-build up po sa akin. And at the same time, sa internet naman po, kung alam mo naman po kung sino ka, kung ano yung intention mo, at the same time, sa tulong ng nasa taas, ang faith mo kay God, I think wala naman pong imposible at mas magkakaroon ka ng clarity kasi napakalaking diferensya ng mga nakikita natin sa internet sa realidad. Kasi ang dami ko na rin pong na-meet na content creators na iba po ang personality nila sa internet, iba naman po
sa realidad. Most of the time, opposite po talaga. So, Parang mga artista rin, ano? opo, more likely parang mga artista rin po talaga na may mga pine-play na mga specific role po para ma-entertain at ma-educate yung bawat mamamayang Pilipino sa internet. Oo, at ipagpapatuloy natin itong kwentuhan natin na Carl, wag po kayong alis, mga kanegosyo, mga kasosyo. Magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Nandito pa rin po kami ni Sir Carl sa kabuhayan at negosyo. Ano ba yung masasabi mo na pinakamahalagang factor para mag-grow sa social media ngayon? Alam mo naman, yan ang pinaka sikat ngayon. So ano ba ang sa tingin mo na secret ba or factor sa pag-grow sa social media? I think ayun po ay yung pagbibigay. It's either pagbibigay ng kasiyahan, pagbibigay ng impormasyon, pagbibigay ng specific na mga bagay, kagaya po ng mga nangyayari ng social media, yung mga pagbibigay ng mga cash sa mga sasakyan, yung mga ganun pong klaseng pagbibigay. O hindi lang po yun. Kumbaga, pagbibigay po ng knowledge isa sa pinaka-importanting bagay ay ayun po yung susi para magtagumpay sa internet po ngayon. Kasi kagaya po na sinabi ko, if you are just giving information, giving value to other people, eventually hindi mo po mamamalaya na marami na pong nanonood at natangkilik po sa isang social media account na meron ka. Kailangan mo ba basahin yung audience behavior at algorithm, no? Yes po. Ikaw ba, paano binabasa personally yung behavior ng yung audience at saka algorithm ng audience mo? Opo. Diyan naman po, medyo ma-technical po siya. Lahat po ng specific social media platform, may iba-ibang klase ng editing style. So, TikTok may ibang klase siyang gustong edit para sa mga viewers niya. Sa Facebook, meron din pong klaseng edit na gusto ang viewers. At ganoon rin naman po sa Instagram at YouTube. Ang pinaka-importante po ay makita natin kung ilan ang porsyento ng mga lalaki at babae na nanonood sa atin. In that way, mas nakikita po natin kung tama ba ang tina-target natin na audience. Kasi sometimes po, especially sa mga negosyante, sa mga negosyo, minsan ang target market nila ay mga lalaki pero hindi nila namamalayan na lahat ng nanonood sa kanila ay puro babae. Kaya pala walang nabili sa kanila. Okay. So, importante po na align yung editing style, yung time ng posting, at the same time, yung overall context ng isang video doon sa target audience ng isang negosyo or isang social media account. Ngayon, Carl, ang dami-daming mga platforms, no? So, ikaw ba may tip ka paano dapat mag-focus sa isang creator lamang? Opo. Sa akin po, ang na-experience ko, ang pinakamadali pong magkaroon ng views talaga ay ang TikTok. Pero, TikTok, no? opo, napakadali po na magka-views agad ang TikTok. Pero ang ginagawa ko po ay basically mas fina-funnel or pinupush ko po ang mga audience from TikTok into different social media platform. Maaaring YouTube para at least po magka-views din po yung YouTube. Kasi sa YouTube po, napakahirap magpadami ng viewers. So ayun po ang ginagawa ko. Mainly, for example, nagbibigay po ako ng maikling video sa TikTok at yung kabuuang video ay nasa YouTube na po. Para kung gusto nilang mapod yung full episode or full video, maaari po silang pumunta sa YouTube. In that way po, mas nagkakaroon ng audience ang mga video sa YouTube, hindi lang sa TikTok at ibang social media platform. Ano ba ang advice mo, Carl, sa gustong pumasok sa short form content at paano mo nakikita ang future ng content creation at AI na sikat ngayon? Ako po, number one, yung ma-advise ko po ay mag-start po sila ng content. Kahit ano pong ginagawa nila, may mga kababayan po ako nakikita natin na nagtatalop lang ng chicken skin. Ayun yung content lang po nila every day. Kumbaga wala na po silang ibang content, pero grabe, nagba-viral po.
At ang dami pong tumatangkilik sa negosyo nila kasi po nakikita nila na malinis yung paggawa at the same time, nag-enjoy din po, na-entertain sila. So kahit anong content po na maisip nila for as long na wala silang tinatapakan na ibang tao, nakakapagbigay sila ng tulong sa mamamayang Pilipino, dapat po talaga nilang simulan yon. At yung bagay naman po na, at I think isa sa mga ma-advise ko sa kanila din ay huwag silang matakot sa sasabihin ng ibang tao kasi mas alam nila kung sino sila kumpara sa ibang tao. Ayun lang naman. Ikaw ba masasabi mo rin, Carl, na ang freelancing ay bagong kabuhayan ng mga kababayan natin? Ay, opo. Actually, dati po, hindi po natin alam. Ako rin po, hindi ko po alam yan. At hindi ko rin po alam na ayun po pala yung ginagawa ng mga sikat na agency or mga sikat na telecom company na nasa Pilipinas na nakuha sila ng international client at pinapagawa nila sa mga employee nila sa kanilang company. Pero ngayon, dahil sa digital era, nagkaroon po tayo ng maraming oportunidad para dumirektang kumonek sa mga kliyente instead na magtrabaho sa mga local agency. I'm not saying na wag po silang magtrabaho sa mga local agency, pero ngayon po ay mas lumawak na ang option na opportunity na pwede nilang pagkakitaan or pagkunan ng trabaho. Tanong ko lang, Carl, totoo bang posible na kumita ng $500 or hanggang $5,000 ang mga kada buwan, ang mga ordinary freelancing dito sa content creation? I can say opo kasi may mga kilala po ako sa mga iba-ibang serbisyo like web designing or iba-iba naman na pinagtatrabahuhan na content creator or company sa Pilipinas na basically mas kumikita po sila ng mas malaki. Bagamat hindi po lahat, pero I can say na may mga iilan po na nakaka-hit ng mga ganong numero when it comes to their monthly income. So ayun naman po yung nakikita ko at sa ganung sitwasyon. At sa future naman po, mabalik lang po sa tanong nyo kanina, sa future naman po na nakikita ko sa social media, I think napakalaki po. At I think kailangan po lahat ay magkaroon ng social media. Kasi sa ayaw man o sa gusto natin, lahat po tayo ay may personal branding. Kumbaga pagka meron tayong nakita na hindi natin kakilala or kaibigan natin, lahat po yan may social media account. So minsan na nagkakaroon tayo ng first impression base sa kanilang profile picture, sa kanilang account. So kahit hindi natin gustuhin, hindi natin intensyon, lahat po ng tao ngayon ay may personal branding. Either pino-flourish lang po nila or ini-improve nila or yung iba naman po ay hindi or nananatili na inactive sa social media. Ano ba ang mga, sa tingin mo, na pinaka-in-demand na digital skills ngayon? Ngayon po, I can say all about AI po. So, lahat po ng may kinalaman about sa AI, ayan po yung napakadaming demand. At ang good news po ay napakaunti lang ng tao around the world, around the globe, na may alam about sa AI. Hindi man po sobrang onte, pero at least kung ikukumpara po sa demand, napakakailangan po ng mga taong mas maalam or mas may knowledge when it comes to AI. Mayroon ka bang plano para sa CB Media na expansion sa susunod na 5 to 10 years, Carl? Ako po, number one, gusto ko po syempreng magkaroon ng sariling office ang team para at least yung iba po kasi lahat ay nag-work from home lahat po. Lahat kayo work from home? Opo, ng mga team members. So minsan yung iba mga nasa Bukidnon pa po, napakalayong lugar. Yung iba naman po ay hirap sa internet nila. So I think if meron po silang kahit papanong office na matutuluyan, at least may mga internet na at the same time mga ibang resources sila na pwede magkuha o magamit para sa kanilang mga kliyente. Carl, kulang na kulang ang ating oras. Dapat na magkaroon tayo ng part 2. Paano ka ba nila pwedeng sundan o makatrabaho, Carl, yung mga viewers natin sa Kabuhayan at Negosyo?
Sa mga nanonood po, pwede nyo po makita ang Facebook page ko, Carl Vicente, o kaya naman TikTok account na Carl Vicente rin po, as well as YouTube and Instagram. Yun lang po, Yusek Kani. Maraming salamat sa iyo, Carl, sa pagbabahagi po ng iyong kwento mula sa isang batang nagsimula sa wala hanggang sa pagiging isang global na halimbawa ng digital entrepreneurship at pagtulong sa kapwa Pilipino. Tunay po na ang iyong paglalakbay ay patunay na ang sipag, tamang skills at tamang mindset ay nagbubukas ng international na oportunidad. Sa ating pong mga tagapanood, naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Carl Louis Vicente na hindi hadlang ang pinagmulan upang umunlad. Sa panahon ng digital economy, ang pag-asenso ay nagsisimula sa desisyon na matuto at sumubok. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin tangkilikin at suportahan ang mga Pilipinong negosyante at digital professional na nagbabago ng kanilang buhay at ang ating bansa. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ito ang DWIZ 882. Todong lakas sa balita at impormasyon, todong lakas sa musika, at todong lakas sa public service. Ito ang